Iba pang issue, dapat nating kasi itong nakaraan, nagsampa ng sa Ethics Committee itong sila Topacio na dahil nga po sa paggamit di umano ng peking witness o pagpuwersa sa isang witness na to testify laban kay Pastor Kibuloy. Ay umamin na sinabi ang may kagagawan ay si Risa Ontiveros. Kaya ngayon, yan ang basihan para pag nagsampa si Topacio ng kanyang ethics complaint. Ang nangyayari po, this is, tama naman si Ontiveros, this is nothing new. Kasi kaya lang, she has been getting away with so much for so long a time. Nag-umpisa pa, partner, di ba yung kay Kian? Yes. Na kinuha niya yung mga witnesses, nagpatulong sa amin yung magulang, Grabe, para yung mga minor na kinuha. Senator Ontiveros. Pangalawa sa Farmally. Nag-testify, may affidavit yung mga witnesses sa Farmally na binayaran daw sila para mag-testify falsely against Farmally executives. Pangatlo, yun na ngang kay Murillo. So pattern na po ito eh. Someone has to tell her, stop. Hindi na tama ito. Especially, di ba, noon, nung congresswoman siya, di ba, may allegations din doon sa corona impeachment that she fabricated evidence. Hindi po pwedeng ang isang miyembro ng upper chamber ay nag-iimbento ng ebidensya. Ngayon, may latest na naman siya. Nag-cite siya ng jurisprudence. Mali naman pala. We cannot allow this to continue. Yun lang naman po. Yes. Apo. At saka itong sa yung kay Kian, that was in 2017. Kinupkup niya yung mga bata na possible witnesses. In fact, we wanted to bring her to justice. Nag-file kami ng kaso. Attorney Malyari, Attorney Ifurong, and myself, we filed a case against her for kidnapping of minor sa ombudsman. Pero we felt that there was an injustice dahil after we have filed the case, wala na, parang bula na lang. Tapos, itong 2 weeks ago, pumunta ako doon, na-dismiss na pala. Hindi ko natanggap yung papeles. Wala akong kopya nung kanyang supposed to be answer sa complaint o counter affidavit. And walang So, we are now reiterating our complaint for kidnapping of minor and other obstruction of justice so that the Senate Ethics Committee can provide an investigation to the veracity of all these allegations. Well, that is up to the Ethics Committee, sa mga members ng Ethics Committee. If she's found answerable, then syempre may accountability yan. And it's up for the Senate members to provide the proper penalty for such an offense if she is found guilty for committing such offenses. May idadagdag lang ako to be clear. Yung penalty kasi, that's it ranges from censure, suspension, or expulsion. Pag ang Ethics Committee nag-recommend by majority vote, the plenary will have to vote by 2/3 vote for conviction. So, yun po ang procedure. So, it's up for the plenary to impose the proper penalty depending on the gravity of the disorderly conduct or behavior. We are not saying that she's already guilty kasi she's entitled as every... Maasahan kaya natin yung mga alam na natin, mga supposed ding kaalyado. Ewan ko lang Naku po, patay tayo dito. Hindi, sana lang maging patas. Yeah? Maging patas lang po yung investigasyon. Yun lang naman Siyempre, hindi naman natin pwede silang puwersahin na, oy, ito ang gawin mo, ito ang gawin mo. Hindi, maging patas lang po tayo sana. One else to due process of law. At saka, I want to give an instance. I just don't want to mention a member of the Senate na sinampahan ng kaso sa ombudsman. There was already a decision from the ombudsman to suspend
Pero sabi ng Senate, walang pakialam ang ombudsman, walang pakialam ang ibang ahensya. Ang Senado lamang ang pwedeng magdisiplina ng kanilang miyembro. Kaya wala naman tayong ibang recourse except to file this case with the Senate through the Ethics Committee. Yun po. Last na lang po, no? Just to respond. Kaya nga sana sa mga senador, wag naman sana natin protektahan ng kabaro natin. Kung meron ba talagang kasalanan to si Ontiveros, kasi isipin mo kung totoong may kasalanan ito, ginagamit ang Senado para sa political advantage niya, di ba? Na gumagamit ng mga peking witness. So kung ito ay mapatunayan, sana parusahan ng yung karapat-dapat na parusa. Kasi tandaan ninyo, yan po yung ginamit doon nung hindi mapatunayan yung mga kaso kay Tebes, yan ang ginamit ng Congress, ng Kamara. Di ba? Ethics complaint, tas tinanggal si Tebes. Hindi mapatunayan yung mga kaso niya, wala pa, tumatakbo pa sa korte. Yan na kagad ang ginamit, di ba? Ibig sabihin, posible. Posible kung talagang mapatunayan na si Ontiveros ay gumagamit ng mga peking witness at inaharap sa Senado, sana naman ang Senado ay maging patas sa pagbibigay ng karampatang parusa dito sa halin na to. Doon sa may preemptive statement si Senator Ontiveros na harassment ito at mag-concentrate na lang sa mga importanteng bagay. I would like to tell Senator Risa, ma'am, importante din po to preserve the integrity, the probity, and the reputation of the upper chamber as the chamber that is supposed to be composed of elder statesmen. Hindi po pwede yung upper chamber ay may mga tao na nagbabayad, nagtatamper, nag-iimpluwensya at nangingid na po ng mga testigo. Importante din po to. This is equally important as the inquiries that you are undertaking right now. So, wag niyo po sabihin harassment po ito. Tugunan niyo na lang sapagkat may pruweba po kami. At saka, hustisya po ang importante. Kasi, kung nagdadala ka ng testigo, if you bring a witness na tampered or false yung testimony, tapos may iniimbestigahan kayo na tao, at you are alleging that this person has committed an offense, tapos yung testigo pala ay paltos or palso. Kawawa naman yung hinahabla nyo or ini-inquire nyo or iniimbestigahan nyo na he will be or she will be found guilty because of a false witness. So, dapat lang na ang batas ay yung rule of law should prevail. Pagka-file na, para may tatak na. Sa kanila, sino pa po ang sumusuporta sa iba-file po na? Hindi natin alam. Ano yung support ng senador? Kahit sino po. Marami. Kaya lang, makikita nyo naman in the next, if this is to be heard, may mga ipipresenta po kaming mga testigo. She is entitled, as Attorney Luna has said, to due process. Ayaw naman naming i-railroad, kaya hindi pa po kami nagsasalita hanggang ngayon, except to give a brief factual background sa media. So we will not prejudge this, we will let the Ethics Committee do its job. We got a media advisory for the filing of an ethics complaint against you this afternoon. I know it hasn't been filed, but they've already announced to the media their intention to file. So what do you make of this ethics complaint that is going to be filed by the group of Attorney Ferdinand Topacio? Recycled lies, harassment. Tama naman. Recycled. Kasi this is not the first time na mangyari daw to sa'yo, sa ginagawa mo. Madam Ontiveros, this is not the first time. Sabi nila Topacio, so tama ka, recycled. Ang problema lang, lagi ka nakakalagpas doon sa mga unang akusasyon sa'yo nila Topacio. Alamin natin. Tignan natin. Ano pa nga ba? Tsaka harassment, sandali, sino mag-haras sa'yo? I mean, sino mag-haras sa'yo? Mga Duterte, wala na nga dito. Wala din power. Alam naman natin, si BP Sara, wala ring power. Don't tell me, yung mga vlogger na nag-haras sa'yo. Naku, lalo naman, dinimanda mo pa nga.
O isa ala naman si Topacio, isa kasama rin sa demanda si Topacio. Ikaw ang senador, ikaw nasa kapangyarihan. Harassment should be doon sa nasa power, hindi yun sa nasa ilalim. O, hindi harassment yan. Ako naman ay buong loob kong haharapin yung complaint nila once na mabasa ko. Ma'am, sino sa tingin mo nasa likod nila? Initiative nila yon o may tao behind them? Ano ba yung track record nila? Laging may nasa likod din. Bet So wala you're kang not gana. Bothered in the sense na ang dami-daming naming trabahong ginagawa dito sa Senate. May mga drama pa dyan, pero sige lang, hindi po kami magpapadis. Madam, ikaw ang puro drama. Ikaw yung nag-demanda eh. Di ba? Ikaw yung nag-accuse ng kung ano-ano eh, na alam naman natin, napaka-onion skin mo. Kasi supposedly, wala namang inaano sa iyo yung mga vlogger. Sinasabi lang naman nila, uy, sagutin mo itong bintang sa iyo ng isang mga witness na dinala mo dyan. Oh, busy rin kami sa buhay namin. Pero ikaw, ano inatupag mo? Politika. Idiin ang mga supporter ni Pangulong Duterte. Oh, di ba? Ikaw ang puro drama. Ikaw ang dapat hindi ka na dapat naggaganyan pa. Official ka tapos napaka-onion skin mo. Tapos ngayon, binalikan ka. Ikaw na ngayon sasabihin na napagpapaawa effect dyan. Basta pagka-file nila, babasahin namin ang complaint at haharapin namin ang buong buo. Ma'am, ano ko lang, si Senator Hindi Robin pwedeng Bulo kalahati. yung chair ng ethics. Actually, now that you Wala ask, pa. hindi pa po nako-constitute ang Committee on Ethics. Kasi na ano lang po, din si Attorney Topacio po yata ay deputy spokes ng kanilang partido. That's right. Pero hindi pa nako-constitute ang komite, so hindi pa na-elect yung tagapangulo. But kung sakaling siya, ma'am, are you hoping na magiging fair siya sa pag-imbestiga o pag-handle ng ethics complaint against you? I always presume regularity, good faith on the part of sino man sa amin mag-chair ng alinmang komite. But just as an aside also, usually, hindi, ewan ko kung hindi lagi, pero usually, hindi miyembro ng majority ang nag-chair ng ethics. But that's just usual. In the end, kung sinong i-elect na chair ng komite, siya yung mag-chair. Ma'am, you're confident na hindi magmamaterialize considering na ang mukhang basis yung sinasabi na witness tampering yung basis ng ethics complaint against you. Witness tampering. Kompleto rin po kami ng resibo tungkol sa lahat ng mga witnesses o whistleblowers na lumapit sa opisina ko or lumapit sa aming komite sa alinmang investigasyon. Kaya Yung resibo ba na yan? O yan? Official receipt ba yan? O yung resibo na yan, gawa-gawa nyo lang din. Hindi kasi, abira. Alam naman natin ngayon, usong-usong gawa-gawa lang eh. Baka, yun na tinatanong natin. Yung OR niya ba na yan eh? Official receipt ba yan? panatag ako na buong-buo kong mahaharap ang anumang detalye ng complaint nila kung yan ang sinasabi nilang grounds nila. Ma'am, ano yun? Ewan ko sinong guilty sa witness tampering. Hindi yata ako. So, ma'am, may nakikita ka. Depende. Sa kaninong perspective? Perspective mo, perspective namin. Basta kami, marami kaming alam. Nakalimutan nyo na ba? Ang political color dito, the mere fact na naging open ka to run for 2028 election, do you think isa yung paraan nila para this early sirain ka? Mayat-maya na. Alam mo, hindi na kailangan sirain yan. Sira na po talaga yan. So, wag na ho nating sabihin na sinisira siya. Hindi, talaga ng ano na yan. Sira na talaga siya. Wag nyo nang pabanguhin pa yung ano sa kanya. Ha? Sira na talaga yan. Pag-uusapan niyang politika. But yung mga proseso dito sa Senado, may sariling integridad yan eh. Hindi maliit na bagay ang isang ethics complaint. Seryoso yan, kaya dapat sineseryoso. Ibig sabihin, puno ng katotohanan. In the same way, yung legislative work namin sa bills, sa investigasyon, and Diyos ko, magsisimula kami ng budget debates, isa sa pinakamabigat na trabaho namin taon-taon. And even yung na-archive na impeachment complaint,
So lahat po yan mga trabahong siniseryoso namin dito sa Senado. May political context man, mayat maya ang anumang trabaho namin, pero we should keep our eye on the ball. At lalo na ang dami pong mga issue, lalo na yung sa ekonomiya, na dapat yun talaga ang bigyan namin ng prioridad. Kaya nga naging napakainit nitong flood control scam, di ba? Dahil feel na mga kababayan natin ang korupsyon sa gitna ng paghihirap nila. Anong kinaugnayan yan? Wala kaming ano dyan. Anong kinaugnayan yan sa witness-witness? Importante ang korupsyon. Tama. Importante ang korupsyon, pero importante rin na malaman natin yung mga akusasyon sa iyo ng witness mo. Kasi institusyon sinisira nito eh, di ba? O kaya importanteng malaman natin yan. Hindi pa pwedeng isang tabi lang yun. Porket merong flood control, di ba pwedeng sabay-sabay? Ganun ba tayo kabagal? Dapat pare-pareho lang yan. So, kung ano man yung kanilang dahilan, basta't kung may ethics complaint, gaya ng nabanggit ko, babasahin ko yan at haharapin ng buo. Ayan, yun. Harapin mo talaga, di ba? Anyway, eto po, sana magkaroon po ng matagumpay na ano dito, malaman talaga ang katotohanan. Kung sakali, Senator Bongo, naku, inaasahan ka namin. Senator Marcoleta, Senator Bato, Senator Robin, kasi mga kababayan, medyo matindi ho ito kung totoo ito. So dapat maparusahan ang sino man nagsisinungaling dyan, di ba? Anyway, maraming salamat po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod nating video. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap